Meron po tayong series mga kapatid na tinatalakay, dinadaanan. Ito po ay ang God's Wisdom for Your Questions. Ituloy na po natin ito. Diretso na po tayo doon sa tanong. Meron po kasi tayong mga tanong-tanong tungkol po sa mensahe ng biyaya. Ang tanong po natin sa umagang ito ay, what happens when you insult the Spirit of grace? Ano ang mangyayari kapag inalipusta mo, ininsulto ang espiritu ng biyaya? Sino po rito ang gustong-gustong iniinsulto siya? Meron po ba rito? Gustong-gusto mo na iniinsulto ka? Ayaw po natin mga kapatid, di lalo na, na ayaw po ng Holy Spirit, who is the Spirit of grace. Kaya, sagutin na po natin yan, mamaya. Makita po natin sa Hebrews chapter 10, 29, yun po yung ating teksto. Dito po galing yung ating tanong. Basahin po natin. How much more severely do you think someone deserves to be punished? Sino raw po ang deserving na maparusahan? Someone who has trampled the Son of God underfoot, number one. Sino raw po ang deserving na maparusahan? Someone who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified them. Sino raw po ang deserving na maparusahan? Someone who has insulted the Spirit of grace. Po, tatlong bagay po. So from this verse, the answer, sagutin na po natin, the answer doon po sa tanong na what happens when you insult the Spirit of grace, nandoon po sa unang bahagi ng teksto. Ano po mangyayari mga kapatid? You will be deserving to be punished. If you insult the Spirit of grace, you will be deserving to be punished. Sabihin niyo po sa akin mga kapatid, if you deserve to be punished, saan ka pupunta? Sa langit, sa impyerno? Sagot po mga kapatid. Sa impyerno. Ano ho? If you deserve to be punished, if you will be punished, because there is no punishment in heaven. Therefore, dalawa lang naman ang destinasyon at wala naman pong nasa gitna na purgatorio, heaven and hell lang. If you deserve to be punished because you have insulted the Spirit of grace, you will not go to heaven. You will not be saved. You will deserve to be punished. So yun po ang sagot mga kapatid. Pray na tayo, tapos na. Pero liwanagin po natin. Alam nga namang ganun lang. Kasi malinaw naman na talaga sa talata. Pero linawin pa po natin mga kapatid. Let us notice mga kapatid that there are three perilous decisions a person may do to forfeit salvation and deserve punishment. Tagalogin po natin. May tatlo pong mapanganib at delikadong desisyon na maaaring magawa ng isang tao upang mawala niya ang pagkakataon o oportunidad na maligtas siya at maging marapat sa parusa. Ano po itong tatlong mapanganib at delikadong desisyon na pwede mong magawa kung ikaw ay hindi pa ligtas? Una, may kinalaman kay Kristo. Number one, when a person tramples the Son of God underfoot. Tagalog, pagka niyurakan mo, hinamak mo si Kristo. Siya yung anak ng Diyos. Number two, may kinalaman sa dugo ni Kristo. When a person treats as an unholy thing the sanctifying blood of the covenant. Now, ito pong mga sagot na ito mga kapatid, doon sa talata natin, hindi po ako lumalayo. Hindi po ito iniimbento, doon sa talata natin. When a person treats as an unholy thing the sanctifying blood of the covenant, o Tagalog, pag nilapastangan mo ang nagpapabanal na dugo ng tipan, hindi ka maliligtas. Ikatlo, may kinalaman po sa banal na spirito. When a person insults, yun ang title natin, the Spirit of grace. Kapag inalipusta mo, nilait mo ang espiritu ng biyaya. Yan po yung tatlo. Okay? Kaya kapag ginawa po ng isang tao ang tatlong mapanganib na desisyong ito na may kinalaman po kay Jesus, may kinalaman sa kanyang dugo, may kinalaman po sa espiritu ng Diyos, o espiritu ng biyaya, hindi po siya maliligtas. Siya po ay aani ng kaparusahan ng Diyos. Tanong, bakit po mahalagang iwasan
ng lahat ng tao nang hindi paligtas ang mga mapanganib at delikadong desisyong ito. Ang sagot po mga kapatid, nandoon sa konteksto. Pag sinabi po natin konteksto, ay sabihin po ng mais, con, yelo. Ano ibig sabihin ng con? With. Mais with yelo. Mayroon po tayong binasang teksto, yung Hebrews chapter 10 verse 29. Para hindi po tayo maligaw, kailangan basahin mo yung context. Ano ibig sabihin ng context? With the text. So ang tanong, ano po yung mga scriptures that are with the text, with the Hebrews chapter 10 verse 29? Asa po yung context ng Hebrews 10:29? Anong chapter? Chapter 10. Hindi ka pupunta sa chapter 11. Chapter 10. Amen? So, para mas maintindihan po natin yung Hebrews chapter 10 verse 29, babasahin po natin yung Hebrews chapter 10. Payag po kayo mga kapatid? Para mas makita natin, bakit pagka niyurakan ko si Kristo, hindi ako maliligtas? Bakit kapag binaliwala ko yung kanyang dugo, hindi ako maliligtas? Bakit kaya kapag inalipusta ko ang banal na Spirit, who is the Spirit of grace, hindi rin ako maliligtas? Para malaman po natin, tignan po natin yung buong Hebrews chapter 10. Amen mga kapatid? Hallelujah. Salamat po Pastor James. Payag si Pastor James. Kayo po, payag? Amen. Sagot naman po kayo ng amen. Ayan. Ano po? Hebrews chapter 10. Simulan po natin sa verses 1 to 4. Ito na yung context para mas maging malinaw po yung verse 29. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices, repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Verse 2. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins. Verse 3. But those sacrifices are an annual reminder of sins. Verse 4. Nasusubaybayan niyo po ako? It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Ano po? So, ang mga talatang ito ay nagpapakita ng limitasyon ng lumang tipan at kakapusan po mga kapatid ng mga sakripisyo na nasa ilalim naman ng lumang tipan. Para po sa mga bago natin, mga kapatid, first time niyo po marinig halimbawa yung lumang kasunduan. Yung lumang kasunduan, yun po yung Old Covenant. Kung saan nakapailalim po ang buong bayang Israel. Ayon po ito sa binasa natin sa verse 1. Tingnan nga po natin yung verse 1 mga kapatid. Atras lang po natin sa verse 1. Ayon po sa verse 1, ang mga sakripisyong ito ay paulit-ulit. Okay? Na ginagawa taon-taon. The problem is, hindi po nito kayang ganap na alisin ang kasalanan ng tao. Sabi ng verse 1, ang mga ito ay anino lamang na mga bagay na dadating. So merong reality dadating, pero itong mga sinasabi sa law, anino lang. Ano mas mahalaga mga kapatid? Anino ng asawa mo o asawa mo? Ano ang mas makakapagbigay ng kabusugan sa iyo? Anino ng hamburger o yung hamburger mismo? Yung hamburger mismo. Saan mo masarap humiga? Sa anino ng kama o sa kama? Sa kama. Amen mga kapatid? Okay din yung anino sapagkat yung anino nagpapakita na mayroong realidad. At sabi po doon sa verse 1, the law is only what? A shadow. Kasi merong reality dadating. Nasusubaybayan po natin mga kapatid. Ipinapakita po nito yung ritual at sakripisyo sa lumang tipan ay pansamantalang solusyon lamang. At hindi ang tunay na sagot sa problema ng kasalanan. Kaya nga, tinatin yung verse 2. Ayon po sa verse 2, kung ang mga sakripisyong ito ay sapat na, hindi na sana kailangang ulit-ulitin pa. Amen mga kapatid? Kasi kung sapat na, hindi mo na ulitin. Ba't inuulit? Kasi nga, hindi sapat. Tama mga kapatid? Naglaba ka naglaba yung anak mo, halimbawa, ng uniforme niya, tapos nakita mo, yung kanyang kwelyo, madumi pa. Sapat na? Hindi pa. Ano gagawin mo bilang nanay? Lalabhan mo ulit. Uulitin mo yung paglalaba. Bakit? Kasi hindi sapat. Ano po? Yung po sabi sa verse 2, otherwise, itinigil na sana itong mga offerings na ito at yung mga worshippers ay sana'y nalinis na. Once and for all.
At hindi na sila mag-feeling guilty pa para sa kanilang mga kasalanan. Obviously, kaya po paulit-ulit ay dahil hindi sapat. At bukod sa hindi nga sapat, sinasabi pa doon sa verse 3, pakita po natin yung verse 3, na ang mga sakripisyong ito ay nagsisilbing paalala ng mga kasalanan taon-taon. How would you like, mga kapatid, na laging pinapaalala sa iyo ang kasalanan mo? Gusto ba yun? May kausap po ba ako dito, mga kapatid? Sino po dito magtatas na kapag sabihin, sige, gusto ko na ipinapaalala mo sa akin ang lahat ng aking mga kasalanan. Hindi, mga kapatid. Ayaw natin na ipinapaalala lagi sa atin yung ating mga kasalanan. Bakit? Sabi mo sa katabi mo, kasi alam ko na nga yun. Alam ko na naman nagkasala ako. Ba't naman pinagdidikdikan mo pa sa akin? Amen, mga kapatid? Hindi na nga nag-church. Sasabihin mo pa, hindi ka nag-church. Hindi na nga nakapagbasa ng Biblia. Sasabihin mo, kumawasa ka. Kasi ganun nga sa ano eh. Ano po, hindi na nga nakapagbasa ng Biblia. Sasabihin mo pa, hindi ka naman talaga nagbabasa ng Biblia. Hindi kinulang sa prayer. Hindi ka talaga nagpe-pray. Hindi nagkaloob. Hindi ka talaga nagkakaloob. Paulit-ulit na yun ang sinasabi. Sabi po sa verse 3, those sacrifices are an annual reminder of sins. Kaya po yung mga Israelita na may hawak po na tupa, may hawak po na kambing, may hawak na baka, taon-taon babalik uli sila doon sa templo at mag-aalay po sila. Sa tuwing titignan po nila yung kanilang tupa, ano sabi ng tupa? Makasalanan ka. Bakit? Kasi dala-dala mo na naman ako eh. Iaalay mo na naman ako. Taon. No po? Imagine po natin kung gaano po ka-condemned at ka-guilty yung mga Israelita sa walang katapusang reminders taon-taon na makasalanan po sila. Ang dugo kasi ng mga toro at kambing ayon sa verse 4 is what? It is impossible but the blood of bulls and goats to take away sins. Kaya paulit-ulit kasi hindi naman talaga kasi nakakapag-alis ng kasalanan. Ito ngayon ay nagpapakita ng pangangailangan natin ng mas dakilang sakripisyo. At alam po natin ito ay tinupad ni Kristo. Amen, mga kapatid? Pwede po ang palakpan po natin si Jesus. Hallelujah! Mahalaga po ba si Jesus? Mahalaga si Jesus. Kung titingnan na lamang po natin sa kasalukuyan, di ba? Namumuhay po tayo sa kasalukuyan. Di ba marami pong pagbabago? Ang nangangailangan ng palitan, yung mas mahina, yung mas hindi epektibo. Di po ba, mga kapatid? Dati po, nagta-typewriter tayo. Sino po rito ang may typewriter pa? Ayun, si mama may typewriter pa. Kasi 88 years old na sila. Dati po nagta-type tayo. Ano po, yung mga, marami nagta-type sa recto. Kasi doon ka magpapagawa ng mga report mo. No? Pero, paunti na po gumagamit ng typewriter. Bakit? Kasi meron na pong computer, meron na pong keyboard, pwede mo nang i-print. Ano po? Epektibo po ba yung typewriter? Yes naman. Pero dumami po yung mga pangangailangan na hindi kaya ng typewriter. Ano po? Kaya nagkaroon po ng pagbabago. Lumipat po sila. Dati po, tumatawag po tayo sa landline. Meron po ba kayong landline? Ayaw, may landline pa po yung mga iba. Yung mga mag-C60 na, may landline. Ako kasi, may landline din. Ano po? Pero, ngayon, yung iba po sa atin, marami po sa atin, naka-mobile phone na. Nagsipaglipat na doon sa mobile phone. Kasi sa mobile phone, hindi ka lang naman kasi makakatawag, kundi ikaw ay makaka-text, makaka-surf, makaka-research, makaka-google. Amen, mga kapatid? So, lumipat na po. Bakit? Kasi nga, hindi naman sa hindi epektibo yung landline, meron naman siyang effect. Pero, kinakailangan lumipat dahil may mas mga applications sa panahon po natin ngayon na mas kailangan na po natin yung mobile phone. Amen, mga kapatid? Dati po, tayo ay yung mga Indian para makapag-message doon sa nasa kabilang bundok, nagsisiga. Nagpapaypay, di ba? Nagsisiga. Doon sa Great Wall of China, halimbawa, o may mga nagpapausok dati, naku, may kalaban, dumating na naman si Genghis Khan. Kasi nga nakita yung usok. Pero, sa paglipas po ng panahon, natutong sumulat ang tao, nagkaroon na tayo ng snail
mail. Sino po rito? No, yung mga asawa po natin, sinusulatan natin yung mga girlfriend, boyfriend po natin, sinusulatan po natin. Amen mga kapatid? Pero hindi po nanatili doon. Kasi nga, yung snail mail, as its name implies, mabagal. Kaya ngayon, gumagamit na po tayo ng e-mail. Na po? Hindi po email, electronic mail, mas mabilis na. No? Lumipat na po tayo. Dati po, yung mga nagpupunta sa post office, pagpapadala ka halimbawa ng 300 pesos sa kamag-anak mo na nasa Catanduanes, ano gagawin mo? Magpapa-money order ka. Pero ngayon, Gcash. Mga kapatid, Gcash. Saan? Sa M. Luliler? Nakita ko yung meme na yun. M. Luliler? Hindi sa ano na lang, sa Palawan na lang. Gcash na. Dati po, meron po tayong physical na shopping. Tama po mga kapatid? Nag-physical shopping pa rin naman po tayo ngayon. Pero meron na pong online shopping. Amen? Kaya ang dami po nating nabibili na hindi pala kasya sa atin. Kasi ang ganda na itsura, pero nung binili mo, nakalagay small ako pero nung dumating, iba pala yung size ng small nila. Tama mga kapatid? Nag-online shopping ka na. Kaya mamaya pag-uwi po natin, tingnan po natin, siyasatin natin yung mga pinagbibili po natin na hindi naman pala natin kailangan, no? O kaya nagkamali tayo ng bili, pamigay na lang po natin. Kung may mas malaki, isipin mo na, Lord, sino po sa church ang kasya itong sapatos na ito? Kasya itong t-shirt ito, ang laki. Kaysa naman naka-standby lang sa iyong aparador. Taas nga po natin ating kamay. Sabihin po natin, sa akin, kasya, Brad. Sige, pag po nyo binaba, sige nga po, sabihin mo natin, sa akin, kasya yan. Medyo. Amen. So maghanap po tayo, baka mamaya meron tayong mga binili, hindi kasya. So lumipat po, mula po sa effective naman, pero pumunta po sila sa mas effective. In fact, pinaka-effective. Kaya po sabi sa verses 1 to 4, nagpapakita po ito ng kahinaan ng lumang tipan at ang pangangailangan ng isang mas makapangyarihan at mas epektibong bagong tipan na magdadala po ng ganap na kapatawaran at paglilinis sa kasalanan. Kaya dito pa lamang po mga kapatid, nakikita na po natin yung kahalagahan ni Kristo at kahalagahan ng kanyang banal na dugo. Na malalaman po natin doon sa konteksto. Tuloy po natin yung verse 5. Gusto niyo pa po mga kapatid? Amen. Therefore, yun niyo po. Therefore, bakit may therefore? What is it therefore? Bakit yun nandoon? Kasi nga, may 1 to 4. Amen? Sinabi po kasi, mga kapatid, yung kakapusan at kakulangan ng lumang kasunduan, therefore, kaya nga, yun na, when Christ came into the world, yun na, nagkatawang tao na si Kristo. He said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. Sino daw po nag-prepare ng katawan ni Kristo? Sino kausap ni Jesus? Si God the Father. Si God ang nag-prepare ng kanyang katawan. A body you prepared for me. Verse 6, with burnt offerings and sin offerings, you were not pleased. Then I said, here I am. Sabi ni Jesus. Hindi niya kinanta yung kantang yon. Nakita ko lang kasi, kaya parang, here I am, sabi ni Jesus, it is written about me in the scroll. So, present ni Jesus yung kanyang katawan. Ama, here I am. Kasi nasusulat in the scroll, I have come to do your will, my Father. Amen? Kaya nga tanungin mo si Jesus Christ na kanyang mga disipulo, Lord, teach us to pray. Ano ang isa sa mga linya ni Jesus Christ doon sa Lord's Prayer? Your will be done on earth as it is in heaven. Bakit? Kasi siya ang unang gumawa nun eh. Kaya sabi ni Jesus, kung ipipray nyo yun, aba, hindi kailangan ready ka na yung will ng Ama gawin mo sa lupa. Ang tinutukoy primarily ni Jesus doon ay yung pagtupad niya sa will ng kanyang Ama. Ano po? So, ang mga talatang ito, nagpapakita ng kahalagahan ng sakripisyo ni Jesus Christ. Sa magitan po ng kanyang inialay na dugo, pati na yung pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Balikan nga po ulit natin yung verse 5 para habang nag-explain ako, nakikita ng mga kapatiran. Yan, no?
Ayon po sa verse 5, pumasok po si Jesus sa libutan ng magkatawang tao po siya. Ipinapakita rin po rito yung kanyang misyon ng pagsunod sa Ama, natuparin ang kalooban ng Diyos. Kung mapapansin po natin sa verses 5, 6, and 8, malinaw po, ayon kay Jesus, na ang Diyos ay hindi nalugod sa mga hain at handog na inialay ng mga Hudyo doon sa lumang kasunduan. Gawa ng yung mga ritual po kasing ito ay hindi po sapat para ganap na alisin ang kasalanan. Kaya naman, sabi ko nga kanina, inihanda po ng Ama ang katawan ni Kristo. Tanong, ano nakalagay doon sa katawan mo? Ano laman ng katawan mo? Hindi, ano pa kasama dyan sa katawan mo? Pagka hiniwa mo, ano lalabas? Dugo. Ano ba nandiyan sa katawan mo? Buto. Ano ba nandiyan sa katawan mo? Laman, muscle, ligaments, veins. Ano pa? Cell. Because your body is made up of cells. Ano po? So, nung i-prepare po ng Ama yung katawan ni Kristo, kasama yung dugo. Amen. So, sino nag-prepare nung dugo na iaalay ni Kristo? Yung Ama. Sapagkat binigyan niya ng katawan si Kristo. And malinaw po sa verse 9 na inalis po ni Jesus yung unang tipan. Tingnan niyo po. Tingnan po natin verse 9. Then He said, "Here I am. I have come to do your will." He sets aside the first. Ano yung first? The old covenant. Yung old way ng pagsamba sa Diyos. Yung old way ng kapatawaran na hindi naman sapat. Jesus sets aside the first to establish the second. Pinagsama po ba ni Jesus? Hindi. Sinabi ba niya, magkadugtong yan ha? Hindi. He sets aside the first. And He establishes the second. Tingnan niyo po yung difference ng words. Yung isa, set aside na. Amen? Ibig sabihin, hindi na gagamitin. Kaya nga malinaw po sa Hebrews chapter 8 verse 13 that God made the old covenant obsolete. Sabi nga pa natin obsolete. Hindi na gagamitin. He sets aside the first and He establishes the second. Now, pansinin po natin mga kapatid sa mga susunod na talata. Kasi nga po, mga kapatid, yung pong pag-set aside ni Jesus ng first at pagtupad niya sa kalooban ng Diyos, kaya tayo ngayong mga sumampalataya, tayo ngayon ay pinaging banal na sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan at dugo ni Jesucristo. Minsan lang, magpakailan na. Sabi nga po natin, one time, big time, once for all. Paano po natin nalaman yun? Eh di, tuloy natin yung teksto. Hebrews chapter 10, 11 to 14. Pansinin po natin dito mga kapatid, yung mga differences, pagkakaiba ng paulit-ulit na alay doon sa lumang kasunduan, saka yung minsang alay lang dito sa bagong kasunduan. Hebrews 10, 11 to 14. Nandiyan po. Ayan. Ano po? Sabihin nga natin, day after day. Ayun. Babasahin ko po ha. Day after day, every priest stands. Sabi nga pa natin, stands. And performs his religious duties. Sabi nga natin, again and again. He offers, sabi nga natin, the same sacrifices. The problem is, the same sacrifices which are offered again and again, ano po ang ano? Can never take away sins. Good news, bad news? Bad news. Ano po sabi sa verse 12? But when the priest had offered for all time, when this priest, sino yung this? Sino yung tinutukoy na priest na yun? Si Jesus. When this priest of the new covenant had offered for all time one sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God. Palakpakan nga po natin si Jesus. And since that time, He waits for His enemies to be made His footstool. For by one sacrifice, hindi po ulit-ulit, He has made perfect forever those who are made holy. Now, sabi ko po kanina, sa mga teksto yan, sa mga talatang yan, makikita po natin yung differences.
Now, pansinin po natin itong look at the difference in frequency. Ano po Tagalog ng frequency, mga kapatid? Kadalasan. Pansinin po natin yung kadalasan. In the Old Covenant, it was day after day and again and again. Di po? Okay sana yan kung pagdating yan sa pagsasabi ng I love you sa asawa. Di ba? Gusto mo yan. Day after day, again and again. Pero pagdating sa pag-aalay, no, na hindi naman pala effective, hindi po yan. Bakit? Kulang kasi. Ba't kulang? Hindi kasi sapat. The difference, under this new covenant, there is only one sacrifice. Bakit? Sapat kasi na sapat. Amen? Pangalawa, look at the difference in finality. Ang tagal ng finality, yung pagiging tapos. Natapos ba? Natupad ba talaga? In the Old Covenant, every priest endlessly, sabi ng verse, stands and performs. Ano po ang position ng priest? Nakatayo. Pag nakatayo, nagtatrabaho ba o hindi na? Nagtatrabaho, nakatayo eh. Tingnan niyo po sa ating lahat, sino po nakatayo? Ako nagtatrabaho. Kayo pong lahat, nakaupo. Rested, nakatapat sa aircon. Samantal, ayun, meron pong electric fan. Nakatayo po yung priest. Nagpe-perform. Paulit-ulit at walang katapusan. Bakit? Kulang kasi at hindi sapat. Difference. Pero dito sa New Covenant, when Jesus, our priest, offered His sacrifice, anong sabi ng Bible? He sat down. Kita niyo po, yung mga priest sa lumang kasunduan, nakatayo at hindi natatapos yung trabaho, si Jesus Christ naman, nung ialay na po niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo at sumigaw na siyang, it is finished, at tapos umakit na siya sa presensya ng Ama, He sat down. Minsanan lang. Bakit? Sapat na. Kasi hindi ka ba natutuwa, kapatid, na ang tagapagligtas mo, namamahinga na ngayon? Hallelujah! Bakit? Kasi yung ginawa niya para sa iyo is final. Final. Sapat na kasi. Ikatlo, mga kapatid, look at the difference in fulfillment. In the Old Covenant, the sacrifices can never take away sins. Hindi nakaka-fulfill. Hindi epektibo. Natatakpan lamang yung kanilang mga kasalanan. But under this new covenant, Jesus' one sacrifice for all time makes us believers what? Perfect. Forever. Napaka-epektibo. Balikan nga po natin, mga kapatid, yung verse 14. Gusto ko lang po makita natin yun. For by one sacrifice, He has made. Tapos na? Yes. Oh, sabi ko dyan na He is making perfect. No. Sabi doon, He has made perfect forever those who are being made holy. Tanong, were you made perfect by the one sacrifice of Jesus? Amen, mga kapatid. Sabi sa katabi mo, you are already perfect. Hallelujah! Bakit ka naman ginawang perfect? Bakit mo nasasabi perfect? Kasi one sacrifice lang eh. Kulit naman. Yun ang hindi maintindihan, makuha nung iba. Kaya po paulit-ulit. Hindi po, mga kapatid, galangin po natin yung trinabaho ni Jesucristo. Galangin po natin yung tinapos niyang gawa. Kung kumakanta tayo ng He is Lord, He is Lord, galangin po natin yung Lord na yan. Amen, mga kapatid? Kung kumakanta po tayo ng Majesty, worship His galangin po natin yung majestic God na ito, na nagkatawang tao at nag-alay ng kanyang buhay one time, big time, once and for all, para po yung effect sa iyo is forever. You are made perfect forever. Hallelujah! Amen? Kaya sabihin ng iba, bakit pastor nakatugtong doon? Those who are being made holy. Aba, may nangyayari. Kala ko pa made perfect na. Sino ba yung made perfect? Those who are being
made holy. There is something happening doon sa made perfect. Kaya paghiwalayin po natin yon. Ano ba ang made perfect sa iyo? Yung iyong espiritu. Bakit? Pinalitan na kasi yan ng Diyos. Amen mga kapatid? Ikaw ay bago ng nilalang. Yan yung made perfect. Pero dahil nakatira ka pa sa mundong ito, kapatid, ikaw ay may behavior pa. Amen mga kapatid? Kasi nung bago ka ma-born again, kung ano-ano mga basura ang kinolekta mo sa mundong ito. Amen mga kapatid? Therefore, ngayong born again ka na, you are now made perfect, but in your behavior, sa panlabas, you are being made holy. Hallelujah! Hindi ka ganda mga kapatid. Bakit? Kasi sabi ni God, okay, inayos na kita sa loob, pero hindi pa ako tapos sa iyo, habang nandito ka pa, habang di pa kita kinukuha, pinapabanal kita. Amen mga kapatid? Kaya yung paninigarilyo mo, 2 kaha na lang ngayon. Kaya yung pagmumura mo, pa isa-isa na lang. Amen mga kapatid? Kaya yung pagsisinungaling mo, pa konti-konti na lang. Kaya yung pagtaya mo pa sa mga kano, sa mga kung saan-saan, konting-konti na lang. Why? Because there is a process that is happening. God is making you holy. Para maging aligned yung holiness mo doon sa perfection na meron ka na sa loob. Hallelujah. Amen mga kapatid? So, ma-excited po tayo. Because you are a project under new management. Amen mga kapatid? Amen. Busy ang Diyos. Inaayos kaya. Kaya pag gising mo sa umaga, palakpakan mo na kagad ang Diyos. Sabi mo, Lord, maraming salamat po sapagkat may gagawin ka na namang mabuti sa aking buhay sa umagang ito, sa buong araw na ito. Salamat po sapagkat meron ka na namang gagawin mga mabubuting pagbabago na noon palang plinano mo na para sa akin. Pero gagawin mo at isa sa katuparan ngayon. Thank you, Jesus. I am excited and I submit to you. Amen mga kapatid? Palakpakan mo natin si Jesus. Hallelujah! Praise God. Pwede pong makainom. Kaya, mga kapatid, sagutin po ninyo ako, napakahalaga po ba ni Jesus? Yes! Napakahalaga po ba ng kanyang dugo? Yes! Delikado bang lapastanganin mo si Jesus? Yes! Delikado bang yurakan mo yung kanyang dugo? Yes! Yung pinang-alay niya para maging holy ka? Delikado mga kapatid. At ito po ay pinatutuhanan sa atin nung ikatlo. Pinatutuhanan at ipinaglingkod po sa atin ng Holy Spirit, who is the Spirit of grace. Tuloy natin yung konteksto. Hebrews chapter 10, 15 to 16. Nakuha po natin mga kapatid. So tingnan niyo po, the Holy Spirit also testifies to us. About what? About this. Anong this? Di yung mga nakalipas na. Nagtitestify ang Holy Spirit sa atin tungkol sa verses 1 to 4, kapos ang lumang kasunduan, kailangan ng bagong kasunduan, hindi nakakalinis ng dugo, hindi nakakalinis ng kasalanan, ng mga dugo ng hayop, kaya kailangan si Kristo, naparito si Kristo, inialay niya ang kanyang buhay, tinupad niya ang kalooban ng Ama, one time, big time, lahat ng ito na nilampasan na po natin, verses 1 to 14, the Holy Spirit also testifies to us about this. Kaya nga po sabi sa verse 16, this is the covenant I will make with them. Referring now to the new covenant. After that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Sabi po ng iba, kita mo, yung mga 10 commandments nasa puso na natin, mga kapatid, yung pong laws na sinasabi po dyan ay hindi po law. Iba po yung the law sa laws. Ano po sabi sa verse? Laws. Plural, singular. Pag singular, pag the law, it refers to the law. The 613 doon sa Old Covenant. Pero pag sinabing laws, plural, hindi po yan yung the law. Parang ganito. Hindi ko alam kung ilan po ang provision sa Constitution. Pero ang sinasabi po ba doon ang title po ba doon sa aklat ay The Constitutions o The Constitution. Singular, plural? Singular. Pero pag binuksan mo ba yung booklet na yon, ano laman? Ang dami. Tama mga kapatid? So pag sinabi natin The Constitution of the Philippines, isa lang yan.
Pero pag binuksan mo, maraming laman. Parang ganito rin. Pag sinabi natin, the law, ayan yung 613. Pero pag sinabing the laws, aba, may ibang laws. At yun ang inilagay daw po ng Diyos sa ating mga puso. Kung sisiyasatin po natin ang New Covenant, ano po ay itong mga laws na ito? Hindi na po natin pupuntahan. That is for another message. Pero sabihin ko na po sa inyo, ang mga laws na ito is to believe and to love. Dalawa lang. The law of faith and the law of love. Tingnan mo kapatid, pag nilagay ni Lord sa puso mo yung law of faith, saka law of love, you have everything you need. Amen mga kapatid? Mapananampalatayanan mo yung lahat ng pangako ng Diyos because you have the law of faith. And then, mamamahal mo naman ang mga unlovable gaya ng katabi mo. Amen mga kapatid? Gaya nung nasa harap ninyo. Gaya ng mga kasama natin sa barkada, yung mga unlovable. Bakit? Kasi nga, you have the law of love. Yun ang nilagay ngayon sa atin ng Diyos. Kaya sabi dito sa New Covenant, sabi doon, I will make with them, at that time, says the Lord, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Lalagay ko sa kanilang mga isip. Ang Espiritu Santo po mga kapatid, ang nagpapatutuo sa katotohanan ng bagong tipan na itinatag po ni Jesus. Pero hindi lang po yun ang trabaho ng Holy Spirit. Hindi lang yun ang trabaho ng Spirit of Grace. Number one, He convicts the world of sin. John chapter 16 verse 8 says, the Spirit will come and show the people of this world the truth about sin and God's justice and the judgment. Ano trabaho ng Holy Spirit mga kapatid? Siya daw po tagapagpakita sa mga tao. Kaya nga po noong April 24, 1985, doon po sa terasa namin sa Marikina, nung ako po ay binahaginan ng salita ng Diyos, ng mabuting balita, the Holy Spirit was there. He was convicting me. At ipinapakita sa akin ng banal na Espiritu na, Anthony, ikaw ay nagkasala sa harap ng Diyos. Kailangan mo ng isang tagapagligtas. At yun yung tagapagligtas na yun, si Yesu Cristo. You see, when a sinner, mga kapatid, responds to that conviction, nagsisisi po siya. Siya po ay nagsisisi. Ibig ng pagsisisi, to change your mind. No? To change your mind. Ibig sabihin, ikaw ay nagbabago ng isip mula sa hindi pagsampalataya tungo sa pagsampalataya. Dati, ayoko dyan. Ayoko kay Kristo. Ayoko sumampalataya kay Kristo. Pero nagbabago ka na ng isip ngayon because the Holy Spirit is convicting you. At sa pagbabago mo ng isip, gumagawa ka na ngayon ng tama. Yun ang papel ng Holy Spirit. At pag siya po ay nagsisi na, sumampalataya na siya kay Kristo, naliligtas po siya. And once he is saved, naging mananampalataya na po siya, nagiging pag-aari po siya ng Diyos. Yan ang gawa ng Holy Spirit. The Holy Spirit takes up residence in the heart of the believer. Tumitira po ang banal na Espiritu. Bakit? Kasi siya na po may-ari niyan. Amen mga kapatid? Kaya po hindi po titira si God sa isang marumi. Kaya ka tinitirhan ni God ngayon, pruweba yan na nilinis ka na niya kasi. Amen mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Nakatira na sa iyo si Kristo. Nakatira ang God the Father, God the Son, John chapter 14 verse 23. Nakatira po sa iyo ang God the Holy Spirit, 1 Corinthians 3:16 and 1 Corinthians 6:19. Ano ho? So the Holy Spirit takes residence in your heart forever. Malinaw po yan sa Romans 8:9, 1 Corinthians 6:19 na binanggit ko. Ano ginagawa ng Holy Spirit? Pag nakatira na po siya sa iyo, He seals you. Siniselyuhan ka niya. Kino-confirm niya na ikaw ay anak ng Diyos. Wow! Kinakausap ka niya sa iyong puso. He is certifying and assuring you that you have the eternal state of being a child of God. Ang pagiging anak mo ng Diyos ay hindi pang isang linggo lang, kundi pang walang hanggan. Tingnan niyo po, sabi sa Romans 8:15. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Ganun, no? Anong tinitestify ng Holy Spirit sa'yo? That you are God's children. Amen? Kaya pag may gagawin po tayong masama, magdi-decide po tayo, halimbawa, lumakad sa hindi kalooban ng Diyos, nandiyan ang Holy Spirit. Anak.
tigas ng ulo, no? Anak, kinoconvict ka ng Holy Spirit. Kaya ngayon, kahit na gusto mong gawin yung bagay na yon at gusto mong tumaliwa sa Kanya, napapadesisyon ka, yes, Lord. Yes, Lord. Amen, mga kapatid? Pero pag nilabanan mo yung anak, tas ginawa mo pa rin, masaya ka? Masaya ka, kapatid? Hindi. Yan ay pruweba na anak ka niya. Kasi hindi ka na masaya. Samantalang dati, nung hindi pa po tayo mananampalataya, kasaya natin. Tama ka, kapatid? Kapag kasama yung mga barkada mo, hindi ka pa born again, hindi ka pa mananampalataya, ang saya-saya mo. Kaya lang, kinabukasan, malungkot ka na naman. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo na sinabi niya ng Holy Spirit, anak, I am testifying to your spirit that you are a child of God. Hindi ka dapat pumunta dyan, hindi mo na yan gagawin, ito na ang dapat mong gawin, ito na anak, ito na. Pagka sumunod ka sa Kanya, ang saya-saya mo. Amen, mga kapatid? Sino po dito nakakaranas nun? Gawin pa rin natin, gawin pa natin lalo. Amen, mga kapatid? Ang sarap eh. Ang sarap na lagi kang masaya. Hindi masaya, mga kapatid, na ikaw lumalakad sa kadiliman, lalo na't ikaw ay liwanag na. Ephesians chapter 5 verse 8. Sabi ni Ephesians chapter 5 verse 8, you are now children of the light. Application, walk as children of light. So masarap lumakad sa liwanag. Hindi ka tatumbling. Ang mahirap lumakad sa dilim, madadapa ka. Ano po? Ang Holy Spirit is the Spirit of truth. He guides us into all truth. Sabi ng John chapter 16 verse 13. Ang Holy Spirit ang nagre-remind sa atin na ang salita ng Diyos, pag binasa po natin, mga kapatid, gamit po yung lente ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus as it relates to worship, as it relates to Christian doctrine, as it relates to Christian living, ang Holy Spirit po magre-reveal sa atin yan. Amen, mga kapatid? Nagbabasa po ba tayo ng Bible? Nagbabasa po ba tayo ng Bible, mga kapatid? Yes, magbasa po tayo ng Biblia. Pag nasa Old Testament ka, piliin mo yung mga binabasa mo, padaanin mo sa lente ng tinapos na gawa ni Kristo. Amen? Kaya pag nakabasa ka doon, halimbawa na, ang Holy Spirit pala yung umaalis. Pag nagkasala, sabi ni David return unto me the joy of my salvation. No, pag nagkasala, umaalis ang Holy Spirit, mga kapatid, padaanin mo sa lente ng tinapos na gawa ni Kristo, yan ay nasa Old Covenant. Dito po sa New Covenant, hindi po umaalis ang Holy Spirit. Bakit? Sapagkat nagbayad na si Kristo. Palapakan nga pa natin si Jesus. Hallelujah! Kaya pag nagbasa po tayo ng Bible, kasarap-sarap na ngayon. Bakit? Ang liwanag na po kasi lahat. It is the Holy Spirit who is revealing to us. Hallelujah! He shows us the way. Ito maganda. He reveals to us Jesus clearly. Siya nagpapaliwanag sa atin tungkol kay Jesus. Makikita po natin yan sa John 15:26, 1 Corinthians 12:3. Tapos, ito pa isang magandang trabaho ng Holy Spirit. He causes us to bear fruit in our lives. Kaya nga pag nasa iyo ng Holy Spirit, nakikita mo na sa buhay mo, LJPPKGFGS. Ano yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen? Now, minsan talaga wala kang self-control. Pero tandaan mo, kapatid, you are being made holy. Inaayos ka ni Lord pagdating sa self-control. Now, tayo pong lahat, yung fruit ng Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, merong iba sa atin, malakas na sa love. Amen, mga kapatid? Meron naman mga sa atin, inaayos pa pagdating sa love. Meron po sa atin, malakas na sa joy. Alam niyo po kanina, tahimik po yung church nung medyo dumadating-dating pa mga kapatiran. Biglang nagkagulo sa likod. No, Sister Mel, nag-uusap po kami ni Sister Mel, biglang malakas sa malakas sa mga boses sa likod. Sabi ko, andyan na si Sister Peewee. Sabi ni Sister Mel, andyan na nga, Pastor. You see, mga kapatid, kasi meron po malakas na sila sa joy. Mga kapatid, meron namang hindi mo kakitaan ng joy. Pero Kristiyano ba? Kristiyano. Pinananahanan pa ng Espiritu ng Diyos? Oo, pero lagi pa na nakasimangot? Oo. Bakit? He or she is being made holy. Pero perfect na ba siya sa loob? Perfect na.
Kasi nakatira na nga sa kanya ang Diyos eh. Pero inaayos pa siya ni Lord. Sinasabi pa sa kanya ni Lord, "Okay, I am the Holy Spirit. I am testifying to your heart, joyless Christian, that I have joy." Sige, lumakad ka na. Sige na, lakad na. Lakad na. O, ngiti. Smile. Kaya ka hindi ko maka-smile kasi ikaw ay may smell. Love, joy, peace. Yung iba, peaceful na. Lumalakad na sa peace. No? Kahit ano mangyari sa buhay nila, parang ano din dyan. Ang galing mo naman. Toxic na to sa loob na nung clinic. Nagkakandaan na, ikaw, peaceful ka pa rin. Bakit? Kasi nga, nilalangkaran na niya yun eh. Pero meron namang hindi lang malagyan ng sili. Yung sinigang, gaya ko, nawawala yung peace. Ha, mga kapatid? Kasi inaayos pa tayo ng Panginoon. Love, joy, peace, patience. Yung ibang haba na kagad ng busy. Ang haba na kagad ng pasensya. Na po, kahit na yung buong pamilya niya, hindi alam niyo mga kapatid, sa loob ng bahay, okay lang. Okay lang na wag maglinis basta walang nagkakalat. Tama, Pastor, ano? Okay lang. Wag mong balis. Kasi wala naman nagkakalat eh. Pero pag walis ka ng walis, linis ka ng linis. Ano po? Kasi nga, gumising na naman yung mga magkakalat. Kanina, ang ayos-ayos pa ng bahay. It is the calm before the storm. No? Nakaayos lahat yung mga punda ng no? Ang tawag sa yung mga unan? Throw pillow. Diba throw pillow yun? Pero nakasandal. Dapat binabat na. At nakaayos pa. Pero pag nagisingan na yung mga nagkakalat, wala na. Ano po? Wala na. Sabi nung bisita, "Uy, Ineng, ano ba? Bakit yung mga 2 years old mo? Nagkakalat pa rin." Na hindi na sila 2 years old. 26 years old na po yung isa, 28 na yung isa. Ano po? Pero makalat yung bahay. Tapos, kahit na ganon, yung nanay, pupulutin pa rin. Mapagpasensya pa rin, mga kapatid. Pero naman, walang pasensya. Yung iba talagang ang bait-bait na kagad. Parang gusto nang kunin ni Lord. No? Yung iba, inaayos pa ni Lord sa kabaitan at sa kabutihan. Kasi nga, meron pa siyang konting kasupladahan. Meron pa siyang konting kasupladuhan. No po? Minsan, harap po tayo sa salamin. Tingnan po natin, pag ito, nakita ko kaya itong mukhang ito pag ito kayang itsurang ito, nakita ko sa church, o nakita ko sa kung saan, mapapangiti ba ako? So kung hindi, o di pag-practice ka ng ngiti. Practicein mo kasi nga, mga kapatid, mirror yan, hindi ho ba? Pagka po, pag yung kausap mo, ang lumalumanay, ikaw na mataas ang boses, bababa din ang boses mo. Napansin niyo mga kapatid? Pag yung kausap mo, lagi nakangiti, ikaw din, mapapangiti ka na. So, practicein po natin. Why? Because you who were made perfect by the blood of Jesus are being made holy. Ang sarap ng buhay Kristiyano, ano po? Alam mo, ligtas ka na, alam mo, pupunta ka na sa langit, at habang nandito ka, inaayos ka ng Panginoon, habang naglilingkod ka sa Panginoon, at hindi ka niya kinukondem, kahit na minsan may mga pagkakamali ka, kahit na minsan mayroon kang pagpapasaway. Bakit? Kasi doon pa lang sa krus, tinapos niya ng lahat, pinatawad ka na nga niya sa lahat ng mga kasalanan eh. Ang maganda doon mga kapatid, hindi po ito nagtutulak sa atin para lalong magkasala. Nagtutulak ito sa atin mga kapatid para lalong lakaran yung kalooban ng Diyos. Palakpakan nga pa natin si Lord. Kaya tuloy po natin yung binabaybay po nating konteksto. The Spirit of grace reminds us how righteous we are. Sabi po ng mga nagtuturo sa ibang churches, ang Holy Spirit yan na nagre-remind sa iyo ng kasalanan mo. Alam niyo, binigyan po natin ng Holy Spirit ng ibang ministry, mahiya po tayo. Hindi po ministry ng Holy Spirit ang mag-remind sa iyo na makasalanan ka, na nagkasala ka. Tingnan niyo po yung talata. Hebrews chapter 10:17. Then He. Sino yung He? Sino ba pinag-uusapan natin dito? Yung He. Balikan nga natin yung verse 15. Habang umiinom tayo.
Sino yung He? The Holy Spirit. Nasa context ka. The Holy Spirit testifies to us about this. Talon po tayo sa babasahin natin talata. Then He, sino yung He? The Holy Spirit. What does He add? Ano sabi ng Holy Spirit? Their sins and lawless acts I will remember no more. Now, sabihin mo sa akin, ang Holy Spirit ba nagpapaalala na nagkasala ka? Hindi. Hindi niya trabaho na ipaalala na nagkasala ka. Dahil ikaw may wisdom ni Lord. Alam mo na mayroon kang kasalanan. Hindi na kailangan ipaalala ng Holy Spirit. In fact, ang ipinapaalala ng Holy Spirit, hindi na niya inaalala ang ating mga kasalanan. Now, humingi ba ang Diyos sa atin ng permiso para patawarin niya tayo? Intindihin po natin yung tanong. Humingi ba si God ng permiso sa atin para patawarin niya tayo? Hindi. Sinabi ba ni God kay Anthony, Anthony, pahintulutan mo naman ako na patawarin kita. Gano'n ba sinabi ni God? Hindi. Pero bakit? Pinapahintulutan ko lagi siya. Binibigyan ko lagi siya ng pahintulot na patawarin ako. Paano? Lord, patawarin mo po ako. Anong ginagawa mo? Hindi ka lang humihingi ng tawad. Pinapahintulutan mo ang Diyos na patawarin ka. Lord, patawarin mo po ako. Lord, patawarin mo po ako. Lord, patawarin mo po. Ano sagot sa iyo ng Diyos, mga kapatid? Abay, pinatawad na kita. Hindi ako kinakailangan humingi ng permiso sa iyo para patawarin kita. Mas makapangyarihan ako sa iyo. Hindi ka pa nakakagawa ng uno mong kasalanan. Pinatawad na kita. Hindi pa naman tayo buhay, mga kapatid, nung napako si Kristo. Tama, mga kapatid? Paulit-ulit yung revelation na ito, pero kailangan makita po natin. Hindi ka pa buhay nung nag-alay na si Kristo ng one time, big time doon sa krus. Therefore, kung hindi ka pa buhay, hindi mo pa nagagawa ang una mong kasalanan. Tama, mga kapatid? Pero doon pa lang sa krus, nag-provide na si Jesus ng forgiveness for your sins. At yung forgiveness ni Jesus ay tinignan po niya yung hilera ng iyong mga kasalanan hanggang doon sa dulo na ikaw ay nakahiga na sa ataon. Kuha natin, mga kapatid. Hanggang sa hindi ka nagagawa ng kasalanan. Kaya nga po, paulit-ulit sinasabi ko po, marami na po kaming inilibing ng mga pastor. Wala pong papasok sa langit na may kasalanang isa. Kasi ganito, mga kapatid, kung may kasalanan kang isa lang na hindi napatawad, papasok ka sa langit? Hindi. Paano ngayon kung ang paraan pala ng pagpapatawad ng Diyos ay dahil sa paghingi mo ng tawad? Paano pag may nalimutan ka? Sige nga. Nagmamapuri po natin sa Diyos. Sa church namin hinahingi kami ng tawad. Repent! Ilistahan pa kami ng mga dapat hingi ng tawad, etc. Paano kung may nalimutan ka? Nakakalimot po ba tayo, mga kapatid? Nasaan yung salamin ko? Ayan, nasa ulo mo. Nakakalimot po tayo. Hindi mo nakakaalala lahat. Alam po ba yun ng Diyos na mahabagin? Oo. Kaya nga po ang kapatawaran, hindi sa magitan ng talas ng memorya mo o ng galing ng lapis na pansulat mo para ilista mga kasalanan mo. Ang kapatawaran ay dahil sa dugo ni Kristo. Hallelujah! Dahil sa dugo ni Kristo, dali na lahat yan. Ang gagawin na lang po natin, manam-palataya. Kaya nga ang tawag sa iyo ay mananam-palataya. Para ang trabaho mo ay manam-palataya. Malinaw po, mga kapatid. So let us believe what was already done for us. Sabi ng Holy Spirit, their sins and lawless acts, I will remember no more. So yun ang pinapaalala ng Holy Spirit sa hindi paligtas na siya ay makasalanan. Kinukonvict siya sa sin. Pero pag na-born again na po siya at anak na siya ng Diyos, righteous na ba siya? Therefore, ipinapaalala naman ng Holy Spirit sa kanya, oy, alam mo, hindi ko na inaalala ang iyong mga kasalanan. You are righteous and you are holy as God. Ephesians 4:24 and 2 Corinthians 5:21. Kasing banal ka ng Diyos, kasing tuwid ka ng Diyos. At lahat ng kasalanan mo, hindi ko inaalala. Bakit hindi inaalala ng Holy Spirit? Ayun ang sagot sa verse 18. No? Nasa teksto po tayo. And where this, anong this? Anong na-forgive? Yung sins na tinutukoy sa
17. And where these sins have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Tanong, were these sins already forgiven? Therefore, sacrifices for sin is still necessary o no longer necessary? No longer necessary. Bakit? Isang beses lang nga kasi. Kasi sapat na nga eh. Kasi hindi nga paulit-ulit. Kasi epektibo na ang ginawa ni Kristo. Amen mga kapatid? And so, nagpapahayag po ng ganap na kapatawaran ng mga kasalanan, yung pong pinag-uusapan po natin, si Jesus Christ, yung kanyang dugo at pinatutuhanan po ito ng banal na Espiritu sa atin, mga kapatid. Kaya, manampalataya po tayo. Magalak po tayo sa blessing na ito, mga kapatid. Having made known to us now the works of Jesus, the works of His blood, and the works of the Spirit of grace under this new covenant. Ngayon na alam na po natin, pumasok po yung writer ng Hebrews, nandun po rin tayo sa Hebrews chapter 10, sa ilang applications. Ngayong alam mo na ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Ngayong alam mo na ang effectivity ng dugo ni Kristo. Ngayong alam mo na ang ginawa ng Holy Spirit para sa iyo. Ano ngayon? Ano? Hebrews chapter 10, verses 19 to 28. Therefore, ayun na naman. Para saan naman yung therefore? Doon sa mga nauna na verses 1 to 18. Nakuha natin mga kapatid, lahat na pinag-usapan natin, ulitin pa ba? Hindi na. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, pwede ka na bang pumasok sa presensya ng Diyos? Wow! Hallelujah! By a new, not old, and living, not dead, way, open for us through the curtain. Ano yung curtain? His body, na bigay ng kanyang Ama. Ano sabi sa susunod? And since we have a great priest over the house of God, ito na yung application. Let us draw near to God. Amen? Ang sarap pa lumapit ngayon sa Diyos. Amen, mga kapatid. Hindi mo hinahabol ang Diyos. In fact, nakatira nga siya kasi sa iyo eh. Kaya ngayon, let us draw near to God with a sincere heart and with the full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. May guilty conscience ka pa ba, kapatid? Wala na. Bakit? Na-sprinkle na nga ng dugo ni Kristo. Nilinis ka na. And having our bodies washed with pure water. Let us hold, ito na yung application ulit, let us hold unswervingly to the hope we profess. Panghawakan mo na yan. Yung alam mo yan, yung kaligtasan yan, yung blessing ng Panginoon, let us now hold unswervingly. For He who promised is what? Faithful. Faithful ba tayo lagi? No. Hindi po tayo laging faithful. Buti na lang, siya ay faithful. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ano daw po trabaho natin mga Kristiyano, mga kapatid? Let us spur one another. Atin pong itulak, atin pong i-encourage ang bawat isa na gumawa ng lumakad sa pag-ibig at gumawa ng mabuti. Paano po natin i-spur ang isa't isa? Verse 25. Not giving up meeting together. Sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. Salamat, nandito ka, nakikipag-meeting ka. You do not give up meeting together. Bakit? That we may spur one another. Tungkol saan? Sa tinapos na gawa ni Kristo. Para maapektuhan yung mga buhay natin. Bakit naman sinabi pa ito? Kasi nga, diretso natin. As some are in the habit of doing. Sadly, mga kapatid, there are Christians who are in the habit of not meeting together. There are Christians who are in the habit of not attending. There are Christians who are in the habit of not encouraging. Kaya sinabi po doon, some are in the habit of doing. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganoon. Huwag ganoon. Amen mga kapatid? Kasi nga, ang ganda na ng ginawa ni Jesus sa atin eh.
Ang ganda na ng ginawa ng kanyang dugo, ng kanyang banal na spirito. Lahat nasa atin na po mga kapatid. Ang gagawin na lamang po natin is magpatuloy po tayo habang di pa dumarating si Jesus. Magpatuloy po tayo sa kabila po ng mga kung ano-ano mga katuruan ang lumalabas ngayon mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. That we may spur one another. Encouraging one another. Ito pa. And all the more as you see the day approaching. What day? The day of the Lord. Sabi po nila, we are in the last days. Sabi po ng iba, we are in the last of the last days. Dugtungan pa natin, we are in the last of the last of the last of the last days. Naglalabasan na po mga kapatid ng iba't ibang teaching, iba't ibang si Kristo daw siya. Hindi naman matagpuan. Hinahanap na siya ng Shopee tsaka ng Lazada. Di po ba? Sabi sa kanya, Pastor, sabihin niyo po address niyo para ma-deliver na po namin sa inyo kung ito pong aming ano. Pero hindi mo matagpuan. Pero siya si Kristo. Po, inilayo po tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa mga maling aral at maling turo. Amen, mga kapatid? Malalayo po tayo. Basta nakatingin lang po tayo sa Word. Malinaw naman binabasa mo naman Nakatingin ka lang doon. Tingnan mo lang yung context. Tingnan mo mga kapatid yung katotohanan. Basahin mo siya sa lente ng tinapos na gawa ni Kristo. Hindi ka maliligaw. And all the more as you see the day approaching. Ano pa sabi sa verse 26? If we deliberately keep on sinning, ano yung sin dyan mga kapatid? Yung sin of unbelief. Kasi yun lang naman mga kapatid ang dahilan bakit hindi maliligtas ang isang tao. Pag sumampala, yung akin po yun mga kapatid, hindi po yun nakasulat sa Bible. Hindi ko lang po natanggal. The sin of unbelief. Yan lang naman ang magpapapunta tayo sa iyo, sa impyerno. Pag nananatili kang hindi naniniwala, hindi ka nagre-repent, hindi ka nagbabago ng isip. After we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sins is left. Dili mo na i-share na sa iyo yung gospel, ayaw mo pa rin paniwalaan. Ano bang sacrifice ang inaantay mo? Ano bang pagliligtas ang inaantay mo? Wala na ibang darating. Isa lang Dumating na. 2,000 years ago, gagawin mo na lang, sasampalatayanan mo na lang siya. Kung ayaw mo siya sampalatayanan, ano naghihintay sa'yo? Only a fearful expectation of judgment. And of raging fire that will consume the enemies of God. Akin po ulit yan. The unbeliever remains being an enemy of God. Bakit? Kasi nga ayaw mong sampalatayanan Shinare na sa iyo. Diba? Parang ano yan Parang yung nagpunta ka sa grocery, di po ba sa grocery may mga naglalakad, yung iba hindi na po naglalakad Meron po mga nakaano na nagtitinda ng cheese, na may toothpick. Hindi po yun. O kaya ham, nandun sa dulo. Kasi natin mo, bakit mo hindi buo? Patikim lang po yan. Po, sa naglalakad, ma'am, pwede gusto niyo po. Kuha ka naman ng cheese. Gano'n. Isa pa nga. Hindi ko nalasahan Ano po ang layunin mga kapatid o pagpapatikim? Parang alaman, kung masarap o hindi, kung okay na yun. Kahit na nga sa bus, di ho ba? Sumakay ka, tapos mayroong mga hiwa-hiwa na po na buko pa Patikim. Tapos pag tumikim ka, patay ka. Kasi kailangan ka nang bumili. Nakakahiya naman. Kumain ka Ano po? Parang ganun po. Marami na po ang pinatikman ng mabuting balita. Yes. Mabuting balita ng pagpapatawad ni Lord, ng kapangyarihan niya. Yung iba sabi, pagalingin lang ako ng Panginoon. Naku, talagang ako talagang maglilingkod ako. Gumaling. Naglingkod? Hindi. Pero pinagpakitaan ba ng kagalingan? Oo. Palampasin lang ako ng Panginoon sa utang kong ito. Talagang mabayaran ko lang lahat ng mga utang na ito. Talagang ako'y mag-church, talagang ako'y Nakalampas siya sa utang. Ginawa ba niya? Hindi, tumikim lang. Pero hindi po niya tinangkilik yung buong produkto. Amen mga kapatid? Kaya sabi po doon, only a fearful expectation ng judgment and of raging fire. Kasi tumikim ka lang Sana sinampalatayanan mo na yung buo. Si Kristo, yung ginawa, yung pagtinigis ng dugo.
Nagpasubmit ka na sa Holy Spirit. Ano po? Balikan nga po natin Hebrews 10:29 yung text na natin. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Sino daw po yung deserving ng punishment? Siya na nag-trample ng Son of God underfoot. Siya na nag-treat sa an unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them. And siya na nag-insulto sa spirit of grace. So nakita po natin mga kapatid, that the context of Hebrews 10 emphasizes yung once for all sacrifice ni Jesus. For someone to turn away from this truth after having received the knowledge of it is to insult the Spirit of grace. Tumikim ka lang sa toothpick, pero hindi mo tinangkilik yung buong produkto. Ito po yung mabuting balita, mga kapatid. The good news is, para sa atin, sabihin nga natin, hawakan natin puso natin, para sa akin yan. The good news for us believers is this. Through the finished work of Jesus on the cross and resurrection, God has saved us. God already made us new creations. Bagong nilalang na po tayo. We are holy and righteous like God. Provided us with an obedient heart. Hindi na rebelde yung puso mo, kapatid. Sabi ng Romans 6:17, you are now obedient to the teaching. Adik ka na kay Jesus. Hindi ka na adik kay Satanas. At yung puso mo nagmamahal kay Jesus with an undying love. Love na love mo si Jesus. Love na love mo si Jesus. Yun ang sabi ng talata. Kaya sabihin mo, Amen. Oh yan. Love na love ko talaga si Jesus. Kaya naman, tapusin na po natin yung konteksto natin. Lalo na po tayo doon sa huling verse ng Hebrews chapter 10 para mas maliwanag na lalo. Kaya naman mga kapatid, sabi ng Hebrews 10:39, we do not belong to those who shrink back and are destroyed. We belong to those who have faith and are saved. Amen? Hindi po tayo yung tumikim lang ng toothpick sa'yo. Ang bait pala ng Diyos. Hindi. We do not belong to those who shrink back, and because they shrink back, they are destroyed. Hindi sila sumampalataya. Praise God, we belong to those who have faith and are saved. Tingnan nga po natin sa ERV, last verse. Yun din, same verse. But we are not those who turn back and are lost. You see? Hindi ikaw yan. Sino ka? We are the people who have faith and are saved. Amen, mga kapatid? Palakpakan nga po natin si Lord. Hallelujah! Thank you, Lord. Ano take away natin, mga kapatid? Basahin natin sabay-sabay ang take away natin. Under this new covenant, I believe Jesus and His finished work. Acknowledge the sacrifice of His blood and submit to the Spirit of grace. I am, idugtong ko, I am eternally saved and will never be punished. Sabi nga natin, I am eternally saved and will never be punished. Amen? Let us pray. Thank you, Jesus. Lalim naman ng love mo sa amin. Wala pang nagmahal sa amin dito sa lupa na gaya ng pagmamahal mo sa amin. Dito sa lupa, uso sa amin, Panginoon, ang mahalin ang nagmamahal din sa amin. Pero nung pumarito ka, minahal mo kami kahit kami ay iyong mga kaaway. We were your enemies. Wala kaming Diyos. Malayo kami sa iyo. Bakit sobrang love mo kami, Panginoon? Bakit sobrang na lang ang pag-ibig mo sa amin? Wala po kaming halaga dahil makasalanan po kami mga ipinanganak sa sanlibutan ito. But you are the eternal God. You are sovereignly the God of love. Sabi ng iba, ipagdiinan daw po namin, Lord, ang justice mo, ang holiness mo.
Yes, Lord. Ipinangangaral po namin ang justice mo at ang holiness mo. Pero nabasa po namin, Panginoon, nalaman po namin yung justice mo pala pinatupad mo hindi sa amin. Kay Kristo. Na magkatawang tao si Kristo, ibinuhos mo sa Kanya ang lahat ng iyong buot sa kasalanan upang matupad ang iyong hustisya. Ibinuhos mo kay Kristo ang lahat ng iyong buot sa kasalanan upang kami ay mapagpakitaan mo ng iyong kahabagan. What love! What mercy! Kaya nga po, Panginoon, your kindness, your goodness, leads us to repentance. Sabi ng Romans chapter 2, verse 4. It has led us, Lord God, to change our minds. Wala kami ibang makikitang love sa mundong ito na gaya ng love mo, Lord. Wala kami ibang mararanasan, Panginoon, sa mundong ito kundi yung love na meron ka para sa amin. And we bask in that love, Lord. Salamat, inakap mo kami sa aming karumihan. Inakap mo kami, Panginoon, sa aming kabuktutan. Inakap mo kami, Panginoon, sa aming kasamaan. We are forever grateful, Lord. And for that, we love you back. Sinasabi namin, Lord, I love you. Minamahal kita, Panginoon, kahit imperfect pa ako sa aking behavior. Minamahal kita, Panginoon, kahit nakulang pa rin po, Panginoon, ako sa aking mga ugali. But I thank you, Lord, that your grace is enough. Ginawa mo na po kaming perfect, Lord. At salamat po, you are making us holy habang nakatira ka sa amin. Oh, we thank you, Lord. Kung napakinggan mo mensaheng ito, hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo, do it now. Kung nanonood ka ngayon, wherever you are, anong oras naman ito pinanonood, sampalatayan mo si Kristo, kapatid. Bago pa magpantay ang iyong paa, bago ka pa mamatay, kilalanin mo na si Kristo na iyong Panginoon. Igalang mo ang kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ang dugo niya na nagpapabanal sa iyo. Magpasakop ka sa banal na Espiritu na siyang nagsasabi sa iyo ngayon ng iyong kalagayan bilang isang makasalanan. Sampalatayanan mo si Jesus. Nais kitang samahan sa isang panalangin na pagkilala kay Kristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po. Pinatawad mo na ang lahat kong kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo. Nagtitiwala sa tinapos mong gawa sa krus. At muling pagkabuhay. Ako ngayon ay ligtas. Hindi dahil sa aking kabutihan. Hindi dahil sa kabutihan mo. Kundi dahil sa kabutihan mo. Amen. 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 Selyo niyo po, Panginoon, ang mga katotohanan ito sa aming mga puso. Thank you for encouraging us. Sabi mo sa Hebrews chapter 13, verse 9, grace strengthens our hearts. It is good for grace to strengthen our hearts. Our hearts are strengthened, Lord. We are filled with joy, knowing, Lord God, that eternally we are yours and you are ours. Pakitanggap po lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba sa ngalan po ni Jesus, sa lahat na nagmamahal kay Jesus. Kung sabi po ng Amen and Amen. Amen. Praise God.